Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Term Examination Reviewer, EPP, AFA 5. Ano ang ibig sabihin ng puhunan? C. Halagang ginamit upang makapagsimula at makagawa ng produkto. Aling paraan ng paghahalaman ang pinagsasama-sama ang pag-aalaga ng isda at halaman? B. Aquaponics. Bakit dapat suportahan ang bunga habang pinuputol o pinipitas? D. Para hindi ito malaglag o madurog. Alin ang tamang formula sa netong tubo? A. Kabuuang tubo minus mga gastos. Bakit hindi sapat ang kulay lamang upang malaman kung handa ng anihin ang pananim? B. Dahil kailangan ding suriin ang iba pang palatandaan. Ano ang tawag sa pagbebenta ng produkto ng maramihan? D. Pakyawan. Nais paramihin ni Lorna ang halaman gamit ang bahagi ng tangkay. Aling paraan ang angkop? A. Cutting. Puhunan 500 pesos. Pinagbilhan 850 pesos. Gastusin 100 pesos. Sinabi ni Nico na 350 pesos ang kabuuang tubo at netong tubo. Ano ang mali? C. Hindi niya ibinawas ang 100 pesos na gastusin sa kabuuang tubo. Anong salik sa taniman ang tumutukoy sa paglabas ng sobrang tubig mula sa lupa? B. Drainage. May ilang kamatis na bahagyang napisa. Ano ang tamang paraan ng pagbibenta? Ihiwalay o ilarawan ng tapat ang kondisyon. Aling sangay ng agrikultura ang nakatuon sa produksyon ng gulay at prutas? B. Horticulture. Mapula na ang kamatis ngunit maliit at matigas pa. Maaga rin ayon sa planting log. Ano ang dapat gawin? C. Suriin pa ang ibang palatandaan bago magpasya. Alin ang angkop na lalagyan para sa bagong aning pananim? C. Malinis at maaliwalas na basket. Alin ang tamang formula sa kabuuang tubo? D. Pinagbilhan, less, puhunan. Maraming hinog na sili sa maliit na taniman, ngunit hindi sabay-sabay ang pagkahinog. Ano ang angkop na paraan? A. Mano-manong selective harvest. May butas at mantsa ang mga dahon, ngunit hindi pa alam ang sanhi. Ano ang unang dapat gawin? D. Tukuyin muna ang sanhi ng suliranin. Bakit mahalaga ang maayos na talaan ng puhunan, gastos at pinagbilhan? B. Para maiwasan ang maling pagtutuos at pasya.
Alin ang halimbawa ng sexual na pagpaparami ng halaman? C. Paghahasik ng binhi. May isang kamatis na nagsisimula ng mabulok sa basket. Ano ang wastong gawin? A. Alisin ito at suriin din ang ibang kamatis. Ano ang pangunahing pagkakaiba ng tuwiran at di tuwirang pagtatanim? D. Tuwiran direkta sa permanenteng taniman, di tuwiran punlaan muna bago ilipat. Nais nang mamimili na bumili ng kamatis ayon sa timbang. Aling paraan ng pagbebenta ang angkop? B. Per kilo. Bakit hindi ba laging pinakamainam ang pinakabagong paraan ng paghahalaman? C. Dahil dapat itong angkop sa lugar, yaman at pangangalaga. Aling kagamitang pangkamay ang maaaring gamitin sa maingat na pag-aani? D. Pruning shears. Basa ang basket na paglalagyan ng kamatis. Ano ang pinakamainam gawin? A. Gumamit ng malinis at tuyong lalagyan na may sapat na bentilasyon. Ano ang mahalagang bantayan sa isang composting system? B. Kahulumigmigan at daloy ng hangin. Alin ang pinakamahusay na plano mula pag-aani hanggang pag-iimbak? C. Anihin ng maingat, suriin at uriin, ilagay sa angkop na lalagyan, itabi sa wastong lugar, regular na suriin. Bakit dapat ihiwalay ang hinog sa hilaw na ani bago imbakin? D. Dahil magkaiba ang antas ng pagkahinog at pangangalaga. Alin ang pisikal na palatandaan na maaaring suriin bago mag-ani? A. Laki at tigas ng produkto. Si Carla ay nasa palengke at gustong makita muna ang gulay. Si Ben naman ay malayo at gustong makita ang larawan at impormasyon bago umorder. Aling paraan ang angkop? C. Traditional para kay Carla, maingat na online selling para kay Ben. Gagamit ng harvesting knife ang grupo, ngunit hindi pa nasusuri ang ani at kagamitan. Ano ang dapat gawin? B. Huminto muna at suriin ang kahandaan at kaligtasan. Bakit kailangang malinaw at tapat ang label ng produktong ibinebenta? Para malaman na mamimili ang tunay na kondisyon ng produkto. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod sa ligtas na pag-aani gamit ang kagamitang pangkamay? A. Tiyakin ang kahandaan, suriin ang kagamitan, suportahan ng bunga, putulin ng tama, ilagay ng marahan, magligpit. Ang puhunan ay 200 pesos. Dinagdagan ito ng 15% para sa presyo ng paninda. Magkano ang presyo? C. 230 pesos.
Bakit dapat ihiwalay ang nasirang ani sa maayos na ani? B. Para hindi maapektuhan ang maayos na ani. Maliit na taniman ng sili ang una at malawak na palayan ang ikalawa. Aling paraan ang angkop? D. Mano-manong selective sa sili, machine-assisted sa palay. Alin ang pinakaresponsableng market day plan? A. Suriin ang kalidad, piliin ang mamimili at paraan ng pagbebenta, gumawa ng tapat na label, ibenta ng maayos, itala ang bentahan. Isang grupo ang maglalagay ng maayos at sirang ani sa basang kahon na walang bentilasyon. Ano ang tamang pagsusuri? C. Hindi wasto dahil tataas ang panganib ng pagkasira. Alin ang mas mahusay na paraan ng pag-iimbak? D. Malinis, maaliwalas, hiwalay ang may pinsala at hindi siksik ang ani. Bentahan A, pinagbilhan 900 pesos. Puhunan 500 pesos. Gastusin 100 pesos. Bentahan B, pinagbilhan 1,000 pesos. Puhunan 650 pesos. Gastusin 80 pesos. Alin ang may mas mataas na netong tubo? A. Bentahan A, netong tubo ay 300 pesos. Alin ang pinakamahusay na plano para sa simpleng spreadsheet ng bentahan? Ang sagot ay D.